Kwento ni Danica, hindi niya tunay na pangalan. Sa isang driving school na kilala ng kanilang pamilya si Jane. Hindi niya rin tunay na pangalan. Namit namin through the driving school kung saan nag-inquire si Daddy. Nag-aaral pa po ko as a college student. Ayon sa biktima, talaga nga namang mapapasana all ka sa tactics na ginawa ni Jane. She always brings me out. Kala ko someone trusted. Kasi lagi siyang, sige, tutulungan kita. Hanggang isang araw, aba ang ate mo may proposal. Ang pera ni Danica tutubo raw ng 10% kapag ininvest sa kanyang pautang business. Okay, we agreed, we funded. Tapos nag-start siya sa pautang. Pero di pa pala doon sa pautang scheme nagtatapos dahil one day, isinanla naman niya kina Danica ang ilang sasakyan. May magsasanla ng motor. Nagpakita siya ng picture ng ORC or after nun, another motor ulit. And ang final offer, hindi lang motor o sasakyan, bigger, wider, with plenty of rooms, lupa at bahay na ang isinanla niya kay Danica. Merong bahay sa Santa Maria na eto sinasanla sa atin. Kailangan daw nung may-ari ng lupa ng pera kasi may cancer or may ooperahan. Ang lupa nakapangalan naman sa pamilya ng isang Ryan, pero sa tuwing imimit daw si Ryan kasama si Jane para sa bayaran, lagi raw itong no-show. Ang billing kasi ni Daddy, every time na magpapadala siya, is kausapin ko daw yung may-ari ng lupa. Ang nangyayari lagi niya, wala si Ryan, busy si Ryan. Pero isang araw, bigla raw may ipinakilala si Jane. Ang mamang ito raw ang may-ari ng lupa na si Ryan. May pinakilala siya sa akin, Guy. Ito yung may-ari ng lupa. Dahil dito natuloy ang bayaran sa house and lot. Pagka uwi ni Daddy, gusto puntahan ni Daddy lupa. Doon na siya, hindi siya nagbibigay ng exact location. Dahil na rin sa pangambay, pina-verify nila ang lupa sa Land Registration Authority. Dito na sila nagulat dahil ang hawak nilang titulo, peki pala. Wala rin ang motorsiklo na isinanla sa kanila. Isang bride-to-be sangkot sa milyong-milyong estafa case. Sa isang victims niya, no, more or less mga 5 million. Sa isang victim lang yon. Nung tinignan namin, siguro hindi bababa ng 10 yung mga naging biktima niya. As per checking nung sa pinsan ko, iba daw ang may-ari ng lupang pinuntahan namin. And hindi daw siya binibenta. Suma total, aabot daw ng 5 million pesos ang ininvest nila sa suspect. In total, 3 vehicles, isang bahay, tapos 3 lupa. Parehas kami nag-suffer sa depression ni Daddy. Pero ang saddest part kasi doon, si Daddy mag-isa lang. Nagsampa ng kasong estafa at falsification of documents si Danica laban kina alias Jane at alias Ryan noong 2022. At ngayong taon, lumabas ang 6 na warrants of arrest laban sa mga suspect. Actually, ang information na na-receive namin, nasa bahay lang siya. And hindi siya lumalabas ng bahay. Base na rin sa records ng mga pulis, aba, si ate hindi pala nadadala. Nang biktima na siya not once but twice. Nagkaroon din siya ng same case or warrant of arrest for the violation of STAPA in 2020. However, ginawa pa rin niya. Nito lamang December 1, ikinasa ng PNP CIDG Bulacan ang isang entrapment operation para mahuli ang suspect. Pero ang suspect natiktikan sa araw mismo ng kanyang kasal. At ang isa pang suspect na si Ryan, abay naman daw. Yung lalaki is accordingly, siya yung accomplice nung principal na suspect. Ang CIDG Bulacan huhulihin na ang suspect na madulas at mahusay daw sa hide and seek. Pero ang catch sa kanyang mismong wedding day. Kasal niya, no? Kasal niya this day. Accordingly, ay isa sa mga abay, no? So, secondary target natin siya. Here comes the bride, Este! Here comes the police! Dinokumento ng PNP CIDG ang aktwal na pagdakip sa mga suspect. Narito po makikita ang video. Sinimulang i-record ito habang dahan-dahang naglalakad ng mga pulis papasok dito po sa Events Place. Maya-maya pa, sa loob ng isang multi-purpose function hall na ito, makikita ang isang babaeng nakatrake de boda. Ito na ho pala ang subject ng police operation. Siya mismo ang sisilbihan ng warrant of arrest. May way pa to para pwede ibang bayaran agad yung bill nito? Aayusin naman namin. Kasi wag naman ngayon. Sa video mula sa CIDG, makikita ang pagmamakaawa ng pamilya ng suspect na kung pwede sana'y the kasal must go on. Nakikiusap po ako kahit after ng wedding. Yes, ma'am. Hindi po ba pwedeng Teka lang. Nakikiusap naman kami, tapusin lang. Pero sana yung okasyon kasi. Okasyon naman tayo.
Alam niyo pala, dapat binay-verify niyo lagi sa Hindi namin alam na meron. Wala sinasabi sa korte. Any time of the day and night, para to pares yan, ma'am. Bakit po ako nakikiusa po? Nagsara na po. Nagsara ko po ito. Nakikiusap naman po ako. Maya-maya pa sumugod ang isang babae na kanyang nabiktima. Baka naman patapos na yung event. Mamula po kasi sa batas na pagka ganito may warrant of arrest, kailangan tapusin mo. Kailangan po maiserve po yung warrant of arrest mo. Meron po kayong karapatang manahimik at magsiwalang kidwa naman po ang kanyang sabihin. Pwede pong gamitin pabor or laban po niya sa anumang hukuman. Pero habang nagkakagulo na sa loob at labas, maya-maya pa isang lalaki naman ang dumating. Tumpak! Ito na nga ang isa pang subject. At si Kuya Ryan, na surprise. Akala niya abay lang siya sa kasal, abay, to jail na pala. Siya ba? Ito ba, ate? Yes po. Siya, kasama siya. Yes po. Pinuhuli ka namin sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng MTC, Santa Maria, Bulacan, sa kasong Istapan. Meron ka karapatang manahimik at magsiwalang kibuan. Opo sir. Nang makapagbigay sa idinala na agad ng mga suspect sa CIDG Bulacan, sinubukan namin silang kunan ng panig pero hindi na sila pumayag na humarap sa camera. Naharap sa patong-patong na kaso ng estafa at falsification of public documents ang dalawang suspect. Kasi meron siyang mga documents na pinapakita doon sa mga victims na falsified. Ibig sabihin, hindi legit yung mga pumirma doon. Pansamantalang nakalaya ang dalawang suspect nitong December 4. Nagbase sila nga doon sa charge na 4 counts of estafa and 2 falsified documents. Pero sakaling mapatunayang nagkasala, maharap sila sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Bayo naman ng mga pulis, huwag basta-basta maniwala sa sino mang mag-aalok ng investment. Para po sa ating mga kababayan po na nakaranas na ng ganitong panloloko, huwag po kayong matakot at i-report nyo po, lalo dito sa CIDG, bukas po ang aming opisina 24/7 para po i-entertain yung mga inyong complaint.